Me Samantha. Hey guys, it's me Samantha. So for today's video, pang Bible study na to. So please subscribe, hit the notification bell, press the like button, and comment away hashtag SJJSquad. Magandang hapon po sa inyong lahat at narito na naman po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa pang-14 na araw na po. At ang subject po natin ngayon ay growing up spiritually. Ang ating theme ay knowing God. No? Ibig sabihin, kapag po tayo ay na born again na sa Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay simulan na po nating kilalanin ang ating Diyos. Kasi po merong mga born again ay bagamat sila ay matatagal na o bago, ay kilala lang po nila ang Diyos sa salitang Diyos o binabanggit lang po nila ang salitang Diyos, pero sa katotohanan ay hindi po talaga nila kilala ang Diyos at hindi malalim ang pagkakilala nila sa Diyos. Dapat po ay bilang born again at mga anak ng Diyos ay dapat kilala po natin ang ating Diyos. At makikilala po natin siya sa pamagitan ng sinasabi ng kanyang mga salita. No? Maiintindihan lang po natin ang Diyos kung ano yung sinasabi ng kanyang salita patungkol sa kanyang sarili. Hindi po natin siya maintindihan sa ating nararamdaman o pakiramdam. Kaya doon lang po sa pamagitan ng kanyang salita. Halimbawa po, dito nagpakilala po ang Diyos. Pinakilala po siya ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 6. Basahin ko po sa Matthew 6:25, 20, 26. Yun, ganito po nakalagay. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. O kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagagapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga halaga ninyo kaysa sa kanila. Yon, no? Dito pinakilala po ng ating Panginoong Hesus ang Diyos bilang ating Ama. No? Kaya yung Diyos po ay hindi lang po bilang Diyos natin, kundi bilang ating Ama. Nung tayo na born again na, tayo po ay kanyang anak at siya po ay ating Ama. Kaya nga po dun sa panalangin ay ang sabi ni Jesus, Ama namin. Kaya yun po, no, na dapat makilala po natin ang Diyos bilang ating Ama. No, doon nga po sa ating team na Key to Answered Prayer sa panalangin, doon po tayo sa humihingi sa Ama. No? Kaya yun po, no, dapat kilalanin po natin ang Diyos bilang ating Ama dahil yun yung kanyang sinabi sa kanyang salita. No? Ano pa po? Basahin po natin. Sabi niya, ito po sa verse 31. Kaya nga huwag kayong mga balisa na magsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming inumin at ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. Tatapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun, ano po ang sabi ng ating
binasa, wag daw po tayong mga balisa. Kasi yung mga hintil o yung unbeliever, ito daw po yung kanilang kinababalisahan. Ano na yung kakanin, ano na yung iinumin, ano yung daramtin. Ano po ang sabi ng ating Ama? Sabi po, alam niya po na kailangan natin ang mga bagay nito. Pero ano po ang sabi niya? Datapwat hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ano po ang sabi? Idaragdag, hindi po ibabawas. Kaya nakita po natin, no, ang Diyos na ating Ama ay mapagmahal. No, ang Diyos po na ating Ama ay pag-ibig. Kaya nga po, kung naibigay nga po si Jesus para sa atin na tayo'y makasalanan, hindi ho kaya ibibigay itong ating kakainin, iinumin o daramtin. Kaya nga po sabi sa John 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita na siya daw po ay pag-ibig. No? At ang sabi niya, huwag kayong mga balisa. Ibig sabihin po, pinatutunayan lang ng Diyos na ating Ama na siya po ay mapagmalasakit. Kaya ang Diyos ay ating Ama, Ama na mapagmahal, Diyos na pag-ibig, at Diyos na mapagmalasakit. No, tingnan pa po natin sa Matthew 7:11. Matthew 7:11. Kung kayo nga bagamat masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay na nagsisiibig sa Kanya? Yun, ano po ang sabi? No, bagamat daw yung masasamang magulang ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, sabi po doon, gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit? Pansinin niyo po yung salita, gaano. No? Yung mga magulang po, syempre gusto nila sa mga anak nila ay yung the best. No, minsan pinag-aaral sa magagandang eskwelahan, no, binibilihan ng magagandang damit, no, binibilan ng mga basta para sa kanilang anak, ginagawa po nila ang lahat ng mga magulang. Pero ang sabi dito, gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit? Kaya nakita po natin, no, na ang Diyos natin ay pag-ibig bilang ating Ama. At ano po ang sabi sa John 16:32? Tingnan po natin. John 16:32. Basahin ko. Sabi niya, narito ang oras ay dumarating. Oo, dumarating na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili. At ako'y iiwan ninyong mag-isa. Gayon may hindi ako nag-iisa. Sapagkat ang Ama ay sumasa akin. No? Ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, bagamat kayo'y mangalat, ngunit hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Ama. No? Ganun din po ito sa atin. No? Hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Ama. No? Kung iniisip niyo po na walang nagmamahal sa inyo ay hindi po totoo yun. Meron pong nagmamahal sa inyo. Yun po yung ating Diyos Ama. Sabi niya, hindi tayo nag-iisa. No? Kaya huwag po tayong magmukmok, no, na parang miisip natin na wala pong nagmamahal sa atin. Meron po yung ating pong Diyos. Sabi nga po niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:5. Sabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik. Hindi ko kayo pagkukulangin ni pababayaan man.
Kaya nakita po natin doon na ang ating Diyos Ama ay yung ating protector. Iingatan po tayo. Hindi tayo iwan, ipababayaan man. Kahit po sa panahon ng COVID-19, nakalagay po yun sa Psalms 91, verse 5 hanggang 11. Sabi niya, susuguin niya ang kanyang maanghel. Iingatan niya po tayo sa panahon ng salot. No, sabi niya, bagamat libo-libo ang namamatay sa kaliwa at sa kanan, sabi niya, susuguin ko ang aking mga anghel upang kayo ay aking ingatan. Kaya nakita po natin, no, sa kanyang mga salita, nagpakilala ang Diyos na siya po ay ating protector. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Sa Roma 8:31, sabi nga po, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kung laban si Satanas, wala po siyang laban sa Diyos kasi ang Diyos ay kakampi natin. No. Sabi niya, ang Diyos ay kasama natin, kakampi natin, nasa loob natin. Kaya nakita po natin, no, na ang Diyos, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang ating Ama, ating protector. No, sabi niya, hindi ko kayo pagkukulangin. Sabi niya, God will supply all your needs. Sabi po niya, no, ibig sabihin nun, nagpapakilala po ang Diyos sa atin bilang ating helper. No, sabi nga po, nakita niya, gaano pa kaya ang ating Ama nasa langit kung kayo na mga magulang. Ibig sabihin, God is good. Kaya nga, minsan sabi ng mga member, God is good all the time. All the time, God is good. Kaya nga nakita po natin, no, na ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang sarili sa pamamagitan po ng kanyang salita. No, wala po tayong pagkukunan ng ibang aklat o libro para makilala po natin ang Diyos, kundi sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Kaya basahin niyo po yung kanyang sulat, no, yung kanyang salita pinasulat sa mga tao. Basahin niyo po para lumalim yung pagkakilala natin sa ating Diyos. Parang sa sulat lang po yan na uso noon. Ngayon, ewan ko kung uso pa yung sulat. Noon po, nakikilala ng isang tao o yung nasa malayo sa pamamagitan ng sulat lang. Nalalaman niya kung ano yung katangian ng isang tao sa pamamagitan ng sulat. Ngayon, merong nagsasama, mag-asawa na. No, tinanong mo, saan kayo nagkakilala? Sa internet. No, ibig sabihin, sa pamamagitan din ng internet ay nagkakakilalan sila. Ngayon, ano po ang ibig kong sabihin? Ganon din po sa Diyos. Para makilala po natin ang malalim ang Diyos, alamin po natin yung kanyang salita na sinasabi tungkol sa kanyang sarili. Ano yung kanyang nature, ano yung kanyang ginagawa para sa atin, at ano yung kanyang ginawa para sa atin. Para ho, pag nangyari po yun, ay masasabi po natin na ganun na po nating kalalim kakilala ang Diyos. Hindi na lang natin binabanggit ang Diyos, kundi alam na natin na ang Diyos bilang ating Ama, no, bilang ating protector, mapagmalasakit, mapagmahal, pag-ibig, mabuti, no, at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at nilimot. God is merciful. Ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Kaya doon po nakita natin, no, na sana po ay bilang mga anak ng Diyos ay lumalim pa yung pagkakilala natin sa ating Diyos. Ibig sabihin, yung dumating sa punto na yung Diyos na hindi natin nakikita ay mas maging totoo na sa atin kaysa dun sa mga tatay natin sa laman. No, dapat dumating sa punto na yung Diyos ay mas totoo na kaysa sa ating asawa o mga asawa. No, kailangan makita natin na yung Diyos ay maging totoo na kaysa sa ating mga anak.
At kung meron kayong mga ari-arian, gaya ng kotse, dapat dumating sa punto na ang Diyos ay maging mas totoo na kaysa sa ating mga kotse. Kasi masakit man sabihin, maraming born again na mas totoo sa kanila yung natural na bagay kaysa sa spiritual na bagay. Kapag po ang natural na bagay ang mas totoo kaysa sa atin, ay hindi po tayo lalago sa ating spiritual na buhay. Hindi po lalalim yung pagkakilala natin sa ating Ama na hindi nakikita. Kaya ini-encourage ko po kayo na dapat dumating po sa punto na maging totoo yung Diyos na ating Ama kaysa sa tao, kaysa sa bagay, o kaysa sa mga bagay. At para po lumalim pa yung ating pagkakilala sa Diyos, ay magbasa po kayo ng salita ng Diyos. O inaanyayahan ko po kayo na makinig ng salita ng Diyos para sa ganon ay matutunan niyo po yung kanyang mga salita at doon na po lumalim yung ating spiritual na buhay. Sige po, hanggang dito na lang at maraming salamat po. At kung meron po kayong tanong o comment, ay comment nyo lang po doon sa baba. Huwag po kayong mahiya. Kaya maraming salamat po at purihin po ang Diyos at ating Panginoong Jesucristo.